Hey, so good evening. Good evening po sa inyong lahat. Welcome sa ating day 14. Day 14, bang haba ah. Day 14 of our batch 13 legendary masterclass. So we're almost done. So kung kaabutin natin matapos yung two topics tonight, so maybe this will be the last topic for the batch 13. If not, so extend tayo. Siguro pinaka matagal na is one day. So we have one day left for the batch 13. So nagsimula tayo January. Kailan tayo nagsimula? January, if you remember. Ano no? December 29 po. Yes, December 29 and today's January 29. So although nagkaroon tayo ng mga 1 week, tama ba? 1 week break. So almost a month na. We're almost a month done for our batch 13. So kamusta naman kayo? How are you? How was it since we're in a final days, final days of our batch? Kamusta? Anyone? Can anyone share? Bago tayo magsimula. Wala. Ako na lang magtatawag. Ito na lang. Ako coach, nakaano na ako, nag-start ako parang January, naglagay ako ng ng products tapos naka-4 na sales na tig-iisang piraso. Ano po kayo, ma'am? Traditional? Traditional seller? Opo, traditional. So from the upload, nagkaroon na kayo ng 4 Opo, sales 4. in ano po? Yeah, how many days? How many weeks? Ah, siguro since etong January coach. Ito within this January. Opo, Same product po ba yon or opo, RTW coach. same product yung nagkakaroon ng Oo, consistency coach, na eh. siya laging binibili na? Oo, yun lang. Ano po yun, ma'am? Shopee, Lazada? Shopee. Shopee. Naka-ads kayo? Hindi. Opo, yung free ads. Okay, good. Ma'am, huwag niyong hayaan mamatay ah. Kailangan ano nyo, kung paubos na yung ad credits, make sure na huwag Opo. mamatay. Kasi may ganyan Ah, ako before, nagtuloy-tuloy habang kino-consume ko yung ad credits. Then, after nung nag-post siya, nung nireload ko na siya ng ad credits, medyo nagbago yung kanyang movement. So, if you're getting good metrics na doon sa galaw na yon, I suggest you make it consistent by i-follow up mo na agad ng ad credits para magtuloy-tuloy siya. So, yun yung hmm, nangyari doon sa isa kong shop na hindi ko na ma-revive kasi lack of time. Kaya ko naman but yun nga, napabayaan kong patakbuhan ng sa shop yun ng initial traffic. So nung 2 times na siyang namatay eh. So when say namatay, namatayan ng ads. So nung second time around, although nung second time around medyo naka-recover, nung third time nang nireload ko, binalikan ko, hindi na gumalaw. Kaya suggest ko sa lahat, huwag niyong hayaang mamatayan. Yung mga nagmamadali na patayan agad, wag niyo muna papatayin. Yung wag masyadong yung minsan kasi too much excitement, 'pag nakita na nagco-consistency biglang papatayin ng ads, wag muna. Hayaan niyo lang muna na mamuro siya sa organic traffic before you stop or post the ads for the moment para makita mo if it's getting organic traffic. But anyway, congratulations, ma'am. And hopefully thank you po. magtuloy-tuloy siya. Then Oo even nga po. magpatapos na tayo is that you can still message me to guide you at para mabigyan kayo ng let's say ma-check pa natin yung mga shop ninyo, 'di ba? At you can still attend dito sa mga live sessions natin anytime. Thank you, ma'am.
Okay, thank you po. Yes, Ma'am Rafaela, you're raising your hand. Wala po kayong sound? Wala po kayong audio, ma'am? Wala pong audio si Ma'am Rafaela. Double check niyo muna, ma'am. Coach, anong effect ng mga penalty points? Meron tire yan. Pag umabot ka ng number of certain points, meron yan. Unable to join marketing campaigns, merong deboosted traffic. Yun yung mga nagagawa ng penalty points. So, dapat ina-appeal nyo yan. So, ano yung causes? Ano ba bang reason ba't nag-penalty points? Risk of late shipment or late fulfillment rate, non-fulfillment rate, return refund. So, yun yung mga possible causes. Pag mga ganun, madali namang i-appeal yun. I-reason out mo lang, inclement weather. Sabi mo, nagbaha. Tapos mag-google ka ng mga binahang lugar. Tapos then, mag-screenshot ka ng weather report. So, ganun ginagawa ko pag mga ganun yung mga reasons. So far naman, supposedly dapat na ako deactivated, pero na na successfully na-approve yung mga appeal ko. So, ganun lang ginagawa ko. Pero kung ang mga penalty points ay ibang violations na, so you still need to appeal it, pero you cite your reason bakit ganun, 'di ba? Ganun naman na nagbabasa naman ng Tagalog si Shopee. So pwede niyo silang Tagalogin as long as ipakita niyo yung proof ninyo. Ano to? Share ako mag-share ako, coach, Okay, from batch 6 pa 'to, pero ano, Ma'am Welin, napasilip lang. how are Natatandaan you? mo, sir. Iyon, mag-share lang ako kasi napasilip ulit ako kasi okay naman, coach, medyo lumakas na. Kaya lang napansin ko, kaya bumalik ulit ako sa mga session mo. Humina itong Shopee recently, tapos itong Lazada lumakas. Ganun ba talaga? Parang hindi ba pwede sila sabay? Dati ma'am, na-question ko din yung sarili ko diyan. Natanong ko din na pag malakas si Shopee, mahina si Lazada. Pag malakas si Lazada, mahina si Shopee. Pero na-rule out yung ganong ano ko, yung concept nung pareho silang lumakas. So siguro lang yung timing ng product na nag-optimize ay hindi sila nagsabay. So ang pwede niyo yung gawin doon is alam ko Ma'am Welin, may mga pino-post ka ng metrics na lumakas shop mo eh. Ano ba Oo nga nangyari po, doon? itong na-focus ko si Shopee, napabayaan ko si Lazada. Hindi na ako nakaka-join ulit dito sa yung mga ₱9, alam mo It, yung ₱9 yes. subsidy? Biglang nawala doon sa mga na-optimize ko. Siguro napabayaan ko sa campaign or parang nagkaiba yung price niya sa Shopee at Lazada. Parang mas naging mahal sa Lazada ng ₱5 compare dun sa Shopee. Hindi kaya dahil doon? Hindi rin ma'am eh, kasi meron akong shop na mas mataas ang benta ko pero siya yung mas malakas among the shop doon sa itemized item ko. Baka sa campaign kasi Optimized item, sorry. Yun nga, yung sinabi niyo sa inyo na nanggaling yung division of campaign, your time, especially sa yun. campaign. Guilty din ako diyan before, yung nag-focus ako kay Shopee. Then si Lazada ay ano, medyo nakalimutan. That's why bumagsak optimization. So, winorkout ko siya ulit. Then nung winorkout ko, pareho silang sumabay. Actually, Lazada ko ngayon medyo ano siya ngayon, nasa lime lang tawag dun, na nasa ano na siya, pa-expire ng optimization. That's why ngayon ay nagwo-workout kami ng mga new items na for this year na mag-optimize. Anyway, ang tagal na lang optimized item ko dun, 2 years na. So, sulit na yon. So, okay lang. Marami pa naman mga buhay. So, ang gagawin mo lang is to go back to step 1.
Find the product, optimize the product, drive traffic, and improve the conversion. Pag nag-optimize, continue driving traffic lang. Huwag niyong kakalimutan yon kapag yung product is optimized na. So, yun po, yun ang masasuggest ko. Kaya kami, pag namamatayan kami, hindi naman kami natataranta kasi alam naman namin paano ibalik. So, ganun dapat dito, once you learn the 3 basic steps, pag namamatayan kayo ng shops or product, hindi dapat mataranta kasi madali lang naman siya ibalik. Lalo na kung na-experience mo nang magbalik ulit ng shop. Kung kayo nga ma'am na-revive nyo, di ba? After the masterclass. So I know for sure, Opo. kaya nyo siyang ibalik ngayon. So work on Na-revive ko si Shopee. Si Shopee yung naghingalo nung mga nakaraan, pero bago mag-December, na-revive ko siya. Tapos nawala na naman ako ng time magsasali sa campaign sa Lazada. Medyo nawala na naman ako dun sa track na yung mga 9 peso no, subsidy na gano'n. mag-alat So, ka ma'am ng time. campaign talaga, yun nga. O, kunyari, let's say 1 hour a day para makapag-rounds ka ng mga shop mo. Dapat meron kayong Ayun. anong Yan hati. yung ano ko. Pero yun lang so far, ang galing. Lahat ng learnings talaga dito na-apply ko. Tapos, may mga na-optimize sa Shopee, mga 3 na yung optimize ko doon. Pero ang item ko lang doon, parang 10 lang. Mm. Pero nakapag-optimize din naman. At Ayun. nakabalik ka ulit dito. At bumalik ako kasi nga medyo humina ngayong January. Sabi ko, may nagawa ba akong mali? Wait lang, makinig nga muna ulit ako ng learnings, review. Tama po, tama. Kaya ayun, napasali ulit ako. Sige, Batch ma'am. 6 pa ako ngayon lang ulit. Good luck. Batch 6 ay parang around May yata yan. May last year. Yes. Oo. Yun. Napasilip-silip lang ako ngayon. Talagang Mm. mamamatayan ka na ngayon. Ay, in a way na product hindi ano. So, kung May, June, July, August, September, October, November, December. Possible Pero talaga. hindi. Ano lang, nag-boom na yung ano ko, yung tuloy-tuloy naman yung Lazada, pero hindi kagaya dati na sinasalihan ko yung double digit campaign, tapos Okay. every sulit sweldo na 15, tapos katapusan. Parang ang nangyayari na lang kasi sa akin nung medyo na busy ako, parang tuwing double digit campaign na lang ako nakaka-join, tapos nakakaligtaan ko, tapos na yung enrollment. Yun, ganun yung nangyari. Totoo yan. Pag sobrang busy na, especially pag maraming pinapak sa Shopee, talagang Ayun. kalimutan. Na-focus sa Shopee kasi biglang dumami. Napabayaan po sila Consistent sana. pa rin Pero siya. okay Hindi lang. siya nasisiro in a day. Ay, hindi naman siya nag-zero, pero medyo nanibago lang ako kay Lazada na si Lazada talaga kasi ano talaga yung sa campaign, yun nga. Yun talaga yung pagkakamali ko doon. So, Hindi balikan nyo, naging ma'am. Sundutin nyo ulit sa campaign. Tulad ng sabi ko. ayun, kaya nga po. Thank you. Yun lang. Si Ma'am Rafaela. Yes, madam. Hi Coach, pali ako, actually yung una kong ginawa, just to share lang kasi yung mga stores ko, October, November hanggang December namatay. Tapos, nung nag-start tayo magklase, bali nanonood na ako yung mga iba nyo pong turo sa YouTube. So, sinundan ko lang yung 3 basic steps, in-apply ko sa ilang, 2 o 3 products. Tapos nagulat din ako, wala pa akong ginagawang ads. Simula January hanggang ngayon, every other day may benta ako. Tapos yung good item ko naman, nagbalik na. Tapos yung item na hindi ko ni-expect, yun ang lumakas ngayon. Anong shop Oh, yan? Shopee, Po? Lazada. Shopee or Lazada? Lazada po. Bali, ang meron akong order, hindi bababa sa 4 sa isang araw. So, consistent na siya na may orders na. Opo, medyo na siya. Kahapon lang ako walang benta, pero ngayon meron na naman ako 4 na i-dropship ko na. So, lang, kumbaga, yung tinuro mo na basic, tapos yung mga kinakailangang ayusin talaga. Kasi, Coach, ginaya ko talaga yung creatives na ginawa mo, compared dun sa una kong ginawa. Siya, malaking impact. Nagbago Kasi talaga. ini-snap kasi dati yung store ko, nagtataka ako ba't ang dami namang
visitor pero walang conversion. Tapos ngayon nagugulat ako pagtingin ko sa cellphone ko, aba meron. Tapos maya-maya, aba dalawa na, aba ayun naging apat. Apat yung pinakamadami sa Wow. ngayon per day. So, i-apply ko na lang yung ads kasi hindi ko pa napapanood yung tungkol dun sa ads ng Lazada. Yun ang susunod ko na para yung sinasabi mong consistency na. Yes. Pag nagkaroon na kasi Eh, ng conversions, ibig sabihin, there's something good about dun sa in-upload mo. That's why nagkaroon ng conversion. So, ang kailangan lang natin is to give it consistency. So, di ba sa e-com formula, part yung consistency of having a consistent traffic. So, pag namatay ang traffic, mawawala yung consistency. That's why you need to drive traffic. So, the best or the immediate traffic that we can do is to go into ads. So, ads with a minimum, kumbaga, yung spending niya is conservative, hindi spending na nagsusunog tayo. So, sana mag-work ulit yun, ma'am, pag nagkaroon kayo ng oh, traffic. at saka coach, napapasalamatin ako kasi yung malaking bagay doon, yung tinuruan mo kaming mabasa ng business advisor. Imagine, I've been doing Lazada since February. Pero ngayon lang talaga ako natutong mabasa ng business advisor at saka ng mga parts ng Lazada. Thank you talaga. Welcome po. Yun na So, po. at least alam niyo na kung nasaan ang problema ng shop ninyo nung Yes, coach. ka ng business advisors. Ay, sa, Thank you po. thank you po. At least, kahit pa paano may naririnig akong good news. Akala ko pang day one pa rin naman. Congratulations, ma'am. At ako'y masaya at nakatulong ako sa inyo. Sa, alam ko mga pinagdaanan nyo at sana yan ang maging start ng simula ng pagbabago. Naks. Ay, coach, ano pala? Sigurado ka na dun sa batch 14 kasi may mga mag-i-enroll. Kaso wala akong batch 14. Joke. Ala? Sige, coach, basta balitaan mo na lang kami. Thank you. Ang batch 14 will be February 9, tentative. Ano ba ang Feb 9? Kasi 2 weeks ako pahinga. Chinese New Year. Wag pala. So, tentative February 9 or February 12. Yun ang resume natin lahat sa Okay. live sessions natin. So, yun. Kung meron kayong gustong i-invite, so, yun, sabihin nyo, February 9 o February 12 ang start ng day 1 ng batch 14. Grabe, dami nyo na. Sana lahat kayo mag 6 digits, 7 digits at yumaman ng BIR. Sir Nel, you're raising your hand kanina. Yes, coach. Hindi ko kasi masyadong ginalaw yung mga creatives ko, yung mga images ko. So, tinignan ko lang para mga 1 week ago na. Dito ako gumawa ng way sa ads. Kasi parang nasusunog-sunog lang ako noon si hula-hula lang. So, ngayon, pangatlong araw na niya na may benta. Pero erratic pa, like 5 3 days ago, 5, tapos 1, tapos ngayon 4 yung pieces ng order. Pero nakakatuwa kasi yung ibang mga product ko na hindi napapansin, ngayon nagkakabenta na, which is gusto ko pa naman yung presyo kaya masaya ako. So, nagkakaroon kayo ng magandang ROI pag ganun. Yes, coach. Kasi nung first, yung 3 basic steps, nagkakahinta ko doon sa video mo na yon. Then, since kami lang din kasi si Mrs. kasi pharmacist siya lang din gumagawa ng mga products na binibenta ko. So, kaya kong laruin yung presyo. Opo. So, binaba ko talaga doon sa pinakamababa. And then, nakakabenta siya after ko manood doon sa 3 basic steps. Kaso nga lang, nangangati yung kamay ko, galaw ng galaw. Like what I said, binago ko yung presyo, nawala. So, tinatry ko ulit muna ngayon na ibalik. Pero after the class siguro, babalik ako ulit from the start yung mga videos natin para dadahan-dahanin ko ulit. Ayaw kong biglain. And then I created a new store para doon ko i-apply yung mga natututunan ko na hindi yung from zero to finish, parang ganun. Yes. Well, congratulations. Katulad nga nun, sabi ko kanina,
kung if you're getting conversions na doon sa initial ads na giniran ninyo, so just have to make it consistent lang. Huwag mo nang galawin, hayaan mo lang. Then Yes. work on the new products, iuling mo, dikitan mo. So let's see kung mas mag-work pa siya. In time, for sure, 3 to 6 months, boom, balik na ulit yan. Yes. May naisip ako, coach, kung ewan ko kung agree ka dito kung tama ba yun. Like, maghahanap ako ng trending products. For example, like Rosmar, kunyari soap, mabenta, mura. Then, since may familiarity na siya, may dating ba yun? Kasi kilala siyang brand, gano'n. Then, Pwede naman. Parang you're trying to create a product that will create noise yes, sa yes. As shop doon ako mo. And yung product na yun ang magbibigay or magdadala ng traffic and visitors papasok sa shop mo. Okay. As long as makuha mo yung perfect optimization nun. Kasi even if it is a trending, babalik ka sa step 1 pa rin nun. Ayan. Okay, salamat. Salamat sa review mo. Thank you po. At ako'y ginaganaan pag nakakarinig ako ng mga ganong mga feedback po. Anyway, anyone, meron pa bang gusto mag-share ng kanilang talambuhay sa batch 13 natin? Baka meron pang gusto mag-share. Ano to? May bumili pala sa ad credit namin, coach, kaso naputol, naubusan ng laman. Paano may bumili sa ad credit? Dagdag if na-consume yung ad credit, so dagdagan mo na lang. And then create have a budget for a month, long term dapat. Eto, si LM, sa akin po ang ganda na sana 10 to 15 a day po ang benta, tapos biglang out of stock, aray. Back to zero po ulit at naghanap na naman ng bagong ibebenta. Ay, dropshipper. Ano po, sinubukan nyo bang makipag-coordinate sa company? Kasi pag ganyan na mayroon kayong nakukuhang ganyang consistency, dapat nagpapaalaga na kayo sa dropshipping para nabibigyan nila ng priority when it comes to replenishment. So, bibigyan kayo dyan ng dedicated na GC para malaman nila na there's a seller na ito yung nagiging optimized item niya. Dapat ganoon ang gawin po ninyo. Sayang. Effective ba shop ads or focus ako sa per product Shopee ads? Pag shop ads kasi random products. Pag product Shopee ads, specific product. Ano po ba ang goal natin? Ang goal ba natin is magkaroon ng yung store-wide visibility or a specific product? Pag store-wide kasi medyo mahirapan tayo sa conversions nun. Kasi hindi natin malalaman kung, although makikita naman, pero yung spending kasi, doon tayo magkakaproblema. But if we have the budget, so it's okay, walang problema. But if we have a limited budget, I suggest you focus on the specific product. Yun lang naman. Okay? So wala na mag-share. Okay na. So anyway, thank you. Maraming salamat sa mga feedbacks ninyo. At yung mga nakukuha kong feedback, so it is a validation na kahit sa ganitong paraan na nagsisermon ako minsan, meron akong mga nabibitawan na medyo masakit. So at least nakakagising sa inyo as a seller. So tuloy nyo lang yan, tuloy-tuloy lang. So iwasan nyo yung yung sineselebrate yung mga failures. Meron ako napagsabihan yan recently lang. Ayoko nakabasa kasi ng ganon sa isang GC na parang kaya nga kayo nandito sa legendary group or nasa basic group ko is because dapat hindi na kayo nagsasalita nun kasi may aral na kayo eh. Alam nyo na yung katotohanan dun sa behind the system, 'di ba? Especially on how are you going to work on your shop, optimize your product, 'di ba? Nakakalungkot yung mga ganong palitan ng conversation, especially if that student is already graduated or graduate na ng legendary. So, yun nga,
sinishare ko lang ito. I don't know what's the problem, so inaudit ko yung shop. So as per audit, wala namang na-apply doon sa mga natutunan. So kayo po, wag niyo sayangin yung in-enroll ninyo. So I know yung iba, some of you can afford, some of you pinag-ipunan. Meron pa nga dito yung pambili, sino ba yun? Meron dito yung parang meron siyang inilalaan na pambili, hindi mo na niya binili. So in-enroll niya. Pero nag-grow naman. So wag niyong sayangin yung mga natututunan nyo at makontento kung ano yung naituro, because for me, no, para sa akin, hindi sa ako'y nagtataas ng bangko or nagyayabang, wala na akong nakikita pa na pwede nyong gawin sa shop ninyo or anything, o ano pa bang anggulo ang gusto nyong makita, kasi I feel or I think lahat ay yun mismo gagawin ninyo. So yung iba kasi ang ginagawa, nag-a-ask pa sila for more, naghahanap pa ng iba, maybe naghahanap ng shortcut, ayaw nila ng mahabang proseso, pero walang ganun eh. Nakita niyo naman si Ma'am Welin from batch 6, coming from her, nag-boom yung shop until now na masabi niya. Pero ayun nga, there are times, hindi naman araw-araw Pasko, so bumabalik siya to learn again. At alam ko ROI na yan si Ma'am Welin. Nag-ROI na yan. So kayo dapat ganun din, yung iba, especially the new ones. Maging consistent kayo sa ina-apply ninyong mga learnings, at huwag niyong lagyan ng duda. Kasi kung duda ka at skeptic ka, I know for sure ang resulta niyan is kaduda-duda din. Baka nga wala ka pang makuhang resulta. But if you are 100% sure doon sa ginagawa mo, I know for sure 100 to 200% yung, kasi hindi naman ito ituturo sa inyo kung hindi naging effective, 'di ba? Hindi ako nanghuhula ng ituturo ko, dahil lahat ng itinurong ito, these are all experience based, and these are all based sa mga nakausap ko na ring mga seller, natutunan ko sa different seller, all walks of life ng isang seller, lahat. So imagine, kayo aaralin nyo na lang in just 1 month. Pero kami, itong itinuro namin sa inyo ay inabot kami ng 7 taon bago namin nakuha yung tamang timpla. So imagine from 7 years to 1 month na learnings, 'di ba? Kumbaga lahat ng na-adapt ninyo or tinuturo sa inyo is filtered na yung mga mistakes. Though I'm not saying it will be 100%, okay? 100% na this is they will guarantee you 100% result. Kasi sa inyo pa rin yun manggagaling. Actually, yung teachings okay na, sa inyo na lang manggagaling yung resulta. So papaano nyo palalaguin, kasi the seed is already on you. How are you going to parang i-propagate or palakihin or padamihin yung butong yan? 'Di ba? The buto is the knowledge. Ang problema, naghanap ka pa ng ibang buto. Kaso yun na yung buto eh. Kaso ayaw mo itanim. Naghanap ka ng iba pang lupa. Parang ganun. Ano ba yung mga termino kong yan? Pero those terms will let you understand yung mga sinasabi ko. So, yan. Sana pagsikapan nyo yung mga shops ninyo. Huwag nyong gawing, ano ba to, gumagawa na ako ng mga speech ko na. Huwag nyong gawing parang balakid itong problema about BIR. Diyos ko, napakasimple lang yan. Huwag mong tingnan yung sarili, yung sitwasyon mo ngayon na just because you are just a small seller, you can afford to file or to register. No. Think big. Wala kang magagawa. Payaman ka eh. Pag payaman ka, palaki ang negosyo mo, kailangan mo talagang mag-accountant. Kailangan mo magbayad ng buwis. Pero kung inisip mo pahirap, ay hindi ka magbabayad ng buwis. Sino may gusto nun, di ba? Kaya yun yung sinasabi ko sa mga nagme-message sa akin. Tinatawagan ko sila. Sabi ko, Madam, alam mo, payaman ka na. Bakit ka magtitipid mag-hire ng accountant?
what is a retention fees na ikakatanggal naman ng stress? Wala kang magagawa. Meron bang yumaman, naging milyonaryo nang hindi nagbayad ng buwis? 'Di ba? So, yun. Huwag kayong makinig sa mga negatibo na hindi naman nagka-resulta, 'di ba? So, yun lang mga masasuggest. At huwag kayong makinig kung kani-kanino. You consult with professionals or you consult with someone with professionals. Alam mo ibig sabihin nun? Yung meron nang nakonsulta ang professional, di naman siguro madamot ang GC natin. Meron dyan may magpo-provide ng information, di ba? So yun ang kagandahan sa GC natin. Ano to? Campaign day bid price optimization, okay ba i-turn on or alam mo CJ, ikaw ang makakapag-judge niyan. You'll never know if you're not gonna do it. So you need to try and then you assess if which one will be effective for you. Yun ang masasuggest ko po sa iyo. Regarding po pala sa mga videos,